Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay EM Tolentino, shoutout kay March TV Vlog. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ngunit sa isang iglap, ang figure ay natunaw muli sa usok. Tahimik, ganap na tahimik. Ang anino ni Fang Fo kanina ay mas parang nagkataon lang kapag nagkalat ang usok. Sa oras na ito, ang matandang monghe at ang kanyang grupo sa tuktok ng bangin ay sumimangot at isinara ang nakasabit na salamin, tinitigan ang eksena, sinusubukang hanapin ang bakas ng Aaron o Buddha's Dragon. Ang bawat isa ay sabik na malaman ang sagot. Simoy ng hangin, alikabok at usok na bahagyang nagkalat, isang malaking anino ng dragon ang dahan-daang lumitaw sa harap ng lahat. Bahagyang tumayo ang katawan ng dragon, tulad ng paglapag ng dragon upang siyasatin ang langit at lupa. Napaka-proud at mapagmataas. Sa ilalim ng kuko ng dragon, ang katawan ni Aaron ay parang patay na aso. Siya ay ikinulong sa lupa ng mga kuko ng dragon. Halos lahat ng alikabok sa lupa ay nasa katawan ni Aaron kaya napakadumi niya. Halos duguan ang buong mukha ni Aaron, may halong lupa, at hindi niya makita ng malinaw ang orihinal niyang mukha. Ha. Nang makita ito, lubos na gamaan ang loob ng matandang monghe. Sa oras na ito, humagalpak siya ng tawa at napakamapangahas. Damn, let this boy crazy for me, now crazy. Kanina lang, hindi ako nakahila. Ngayon, sa ilalim ng dragon, parang patay na aso. Nagkunwari pa siyang pinilit makipaglaro sa amin. Bumangon ka na. Hinihintay ka pa ni Lolo na makipaglaro sa akin. Panipi, anong uri ng Diyos, anong uri ng basura Aaron, pamumulaklak sa Diyos, ayon sa aking opinyon, ay isang basura lamang, sa labas ng takot ng kanyang ina ay binayaran niya ito. Ibinaba pa rin ng matandang monghe ang kanyang puso, at natural na nagbago ang isang grupo ng mga disipulo mula sa pag-aalala tungo sa pagmamataas. Madilim na ulan din sa wakas bahagyang nakapikit mata, lumago ang isang hininga. Bagamat matagal na niyang nakita ang husay ng mga monghe na ito, alam din niya ang kakayahan ng Aaron, kaya walang kaibuturan sa puso ni Minggayo kung sino ang maaaring manalo. Sa kasalukuyan, ang lahat ng alikabok mahulog, dinhayaan ang kanyang hanging puso sa oras na ito sa wakas ilagay down. Humadilim na ulan ay huminga, walang malasakit. Sa ilang lawak, ang mga taong ito ay talagang mayabang. 66 na gintong dragon na may halong langit na dragon ng Buddha ay napakalakas. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo pa na ang buong ilalim ng angkanyan ay lumubog ng halos 10 sentimetro dahil sa impact ng dragon. May isip na napakalaki ng impact power ng Tianlong kung papalitan ito ng ibang tao mas masahol pa kaysa sa Aaron, at ito ay putol-putol sa lugar na ito. Guro, bigkasan ang sumpa ng kaluluwa. Hindi mo ba nakikita na patay na ang Aaron ang kawalang kasiyahan ng nasa katanghaliang gulang na monghe? Ang Soul Rising Mantra ay halos kapareho ng Soul Refining Array. Ito ay nangangailangan ng maraming enerhiya mula sa lahat ng mga alagad at ng matandang monghe. Ang nasa katanghaliang gulang na monghe ay hindi nasisiyahan sa opinyon ni Mingyu. Oo, sinasabing ang half ay labis na mapagmataas at walang awa. Paano siya nagiging mahiyain ngayon? Mahirap ba para sa ilang mga tao na matakot sa Aaron? Ang ilang mga monghe ay agad na umalangaw sa mga salita ng nasa katanghaliang gulang na monghe at nanunuya. Guro, hindi ordinaryong tao ang kinakaharap natin, kundi Aaron. Huwag kalimutan na ang Aaron ay may espesyal na kagamitan sa pagtatanggol. Si Mingyu ay tamad na libakin ang mga monghe na ito, at siya ay seryoso sa Taoismo. Nang marinig ito,
Agad na itinaas ng matandang monghe ang kanyang kamay upang pigilan ang kalokohan ng kanyang mga disipulo at tumango. Bago bumaba sa bangin, ginamit ko nga ang purple gold casket para subukan ang Aaron. Bago bumaba ang batang iyon, ipinakita niya sa akin ang kanyang lilang gintong. Baluti, huwag sirain ang Zuan armor. Madilim na ulan, malamig na boses paraan. Huminga ng malalim ang matandang monghe, at sa wakas ay tumango. Ang lilang ilaw ay masungit, at ang maitim na baluti ay maaaring maitago. Ito talaga ang sinabi niya tungkol sa walang kamatayang dark armor. Kung hindi siya kayang salakayin ng mga tao sa mundo, lahat sila ay natalo ng sinaunang baluti ng Diyos na nakatago sa kanilang mga katawan. Ilang beses ng pag-aagawan, hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang nagdusa ng mga nakatagong pagkatalo. Walang magawa ang matandang monghe. Tumango si Mingyu. Dahil ang Aaron ay may walang kamatayang itim na baluti, maipaliwanag nito kung bakit tinalo ng taong ito ang libu-libong tao sa ilalim ng mga paa ng Nile Ismo sa simula. At ilang laban, madilim na ulan ang makikitang abnormal na depensa. Kaya hindi natin makakain itong maitim na pagkalugi. Madilim na daan ng ulan. Tumango ang matandang monghe. Oo. Marami sa mga bayani sa mundo ang natatalo niya dahil hindi niya maintindihan ang kanyang depensa. Bukod pa rito, mayroon siyang supernatural na kasanayan ng yin at yang, na nagpaparamdam sa mga tao ng labis na pagbagsak kapag umaatake sa kanya. Ang mga mangmang ay nakakaunawa pa rin. Ito ay magiging hanggal para sa amin na malaman na siya ay may mga ito at kailangang magdusa ng mga pagkalugi. Nang marinig ang sigaw ng guro, ang nasa katanghaliang gulang na disipulo ay tumigil at sinabing, "Narito ako." Sabihin sa lahat na maghanda para sa sumpa. Tanggalin ang kaluluwa ng Aaron, at hayaan itong walang buhay. Sabi ng matandang monghe sa malalim na boses. Master, hindi na kailangan. Matagal na kaming nag-iikot-ikot. Ang Aaron ay direktang pinatay. Bakit ka mag-abala? Tulad ng alam mo, ang soul racing mantra, na isang mahusay na paraan upang paghiwalayin ang katawan at kaluluwa ng tao, ay laban sa parusa ng langit. Nagsumikap kami ng husto kung kailangan naming harapin ito. Hindi namin sasabihin kapag kami ay pagod. Ang nasa katanghaliang gulang na monghe na si Buchi. Marami siyang hinaing, ngunit hindi siya nang ahas na ipakita sa kanila. Ang Soul Rising Mantra ay isang ipinagbabawal na mantra laban sa daan ng langit. Bagamat hindi ito kasing lakas ng Buddha, ang Heavenly Dragon at ang hanay ng pagpino ng demonyo, ito ay napaka-insidious. Ito rin ay dahil ito ay masyadong makulimlim, kaya ang Arraycaster ay halos sumusuporta sa ganitong uri ng ipinagbabawal na sining sa halaga ng kanyang sariling buhay yang. Kung gusto nating lumaban ngayon, ibig sabihin kailangan nating ubusin ang mahabang buhay ng ating mga alagad. Naturally, ang mga nasa katanghaliang gulang na monghe at iba pa ay may ilang mga reklamo sa kanilang mga puso. Kung tutuusin, para sa kanila, ito ay isang kalabisan na gawa. Nilinaw ng guro na gusto niyang maging kalmado, ngunit wala siyang pakialam sa kaligtasan ng kanyang mga disipulo. Oo. Kahit ang mga salita ko ay hindi gumagana, hindi ba? Ang matandang monghe ay agad na hindi nasiyahan. Kahit na hindi siya masaya, ang nasa katanghaliang gulang na monghe ay kailangang iyuko ang kanyang ulo sa mukha ng kanyang Panginoon. Hindi ako manggahas, kaya ako ay pupunta upang i-deploy. Sa gayon, ang gitna umalis ang may edad na monghe pagkaraan ng ilang sandali, sa tunog ng souna. Ang 107 mga watawat ng Budista sa labas ay umatras, na sinundan ng 107 maliliit na itim na watawat ay nakaukit na may kakaibang rune mata ng halimaw, lumaban sa utos ng matandang monghe at pagwagayway ng watawat, biglang nagbago ang kulay sa pagitan ng langit at lupa, dumating ang maitim na ulap, kidlat at kulog, at ang buong langit at lupa ay naghalo sa kadiliman isang biglaang, nagkaroon ng kulog at dagandong, at ang isang kidlat ng kidlat ay nagmula sa langit sa isang maikling panahon. Ang katawan ni Aaron ay lumutang sa isang itim na hangin, at naging isang malaking figura, na tumaas mula sa tuktok ng bangin, at nakaunat sa buong lambak. Mahigpit at masikip, ang figure ay agad na lumiit, at sa wakas ang pagong ay lumiit sa katawan ni Aaron. Bumangon ka ulit, boom! Sa isa pang mapurol na kulog, ang anino sa katawan ni Aaron ay muling hinayla sa buong lambak. Bagamat walang mukha ang anino, tiyak na sobrang sakit ito sa hugis ng pakikibaka nito. Guro, gaano katagal bago ito makamit? Tanong ng madilim na ulan.
3 araw, ang isang araw ay nahahati sa mga kaluluwa, ang pangalawang araw ay nahahati sa mga solidong katawan at kaluluwa, at ang ikatlong araw ay pino ng hiwalay. Mula noon, hindi mo nahihijitin ang iyong katawan. Malumanay na sagot ng matandang monghe. 3 araw, bahagyang sumimangot ang madilim na ulan. Masyadong mahaba, sana ay hindi masyadong maraming panaginip sa gabi. Sa oras na ito, sain sa lungsod. Kung ikukumpara sa kagalakan ng kahapon sa tanghali at takot sa gabi, si Fumang at ang iba pa sa oras na ito ay mailalarawan lamang bilang miserable o nasa bingit ng pagbagsak. 2 araw at 1 gabi, sa harap ng pangunahing walang patid na pag-atake ng zombie sa labas, maaari lamang silang mapilitan na patuloy na magdepensa, kahit na magpalitan ng pahinga sa pagtatanggol, ngunit pagod pa rin. Ang mas nakakapagod kaysa sa katawan ay ang psikolohiya. Walang masyadong pagkain sa restaurant. Pagkatapos ng Aaron taon, halos wala ng pagkain. Bilang karagdagan, ang Reward Army ni Fumang sa tanghali kahapon. Mula umaga, halos gumamit na ako ng lugaw para mabuhay. Ngunit sa kasalukuyan, ang Aaron ay hindi nagpapakita ng senyales ng pagbabalik. Pahayagan. Sa isang sigaw, matamlay Fumang don oras sa espiritu, isang puwit tumayo, mabilis na tumingin sa patroleng mga alagad na tumatakbo pababa mula sa itaas na palapag. Ano ang sitwasyon? Nakabalik ba ang Aaron? Nakaligtas ba tayo? Huwag mo nang tulungan si Mang magtanong, ang iba ay hindi makapaghintay na magtanong. Napalunok din ng laway si Fumang at sabik na tumingin sa alagad. Bundok. Nagkaroon ng isang kakilakilabot na pagsabog sa kabilang bahagi ng bundok, at ang mga ulap ay makapal, at ang hiyawan ay naririnig ng mahina. Tumingin ang alagad sa karamihan at sinabi ang isang bagay na nag-aalala. Aaron, iyon ay dapat na mga tao na pumapatay sa kaaway sa dugo, at ang mga araw ng aso na pumatay sa kanila ay sumisigaw ng paulit-ulit. Pilit na ngumiti si Fumang at sinubukang pukawin ang puso ng mga taong naroroon. Oo, hindi ibinukod. Tulong umalis din nagmamadali echoed ang paraan. Ngunit, ang sigaw ay tila ginawa ng isang tao, at ang boses. Katulad ng sa pinuno, nagdududa ako, pagsasalita tungkol dito, ang disipulo ay hindi nang ahas na sabihin. Pero alam ng lahat dito kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang isang boses ay halos kapareho ng pinuno ng alyansa, hindi ba ito ang nagpapaliwanag ng lahat? Nahuli ang Aaron, kahit maaaring nasa panganib pa. Sa oras na ito, isang malakas na sampal sa mukha ng alagad. Kalokohan. Paano mahuhuli ang Aaron? Paanong masakit ang Aaron? Sabi ko sa'yo, kung kalokohan ang usapan mo dito, huwag mo akong sisihin sa hindi pag-iisip ng kapatiran at pagpatay sa iyo on the spot. Galit na sabi ni Fumang. Sinabi niya sa disipulo na naramdaman niya ang masakit na mukha at naagrabyado. Lahat ng mga salita na sinabi ng disipulo ay totoo, lalo na pagkatapos ng gabi, maririnig mo ang matinis na sigaw ng pinuno ng alyansa. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tulungan mo ang commander, para tingnan. Ang lakas ng loob mong sabihin, moldite ako. Galit na saway ni Fumang, ibinaba ang ulo para hanapin ang sarili niyang malaking kutsilyo, handang bumunot nito para patayin. Tama na, bang. Kasabay ng dagandong ay biglang may hamampes sa mesa. Sa sandaling ito ay masikip, tumayo si Bai Xiaosheng at malamig na. Tumingin kay Fumang, ito na ang lahat ng oras na ito. Hindi pa ba sapat ang paghagis mo? Hindi ako naghagis, ang kalokohan niya. Nagalit si Fumang at tinuro ang alagad. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang boses ng Buddha ay hindi nawala kahit isang sandali, at ito ay mas malaki at mas maliit. Kung Aaron na mga kaaway ang napatay, tinatanong kita, bakit ang boses ng Buddha ay nananatiling hindi nagbabago? Hanggat nagsimulang patayin ng Aaron ang kalaban, mababawasan ang bilang ng mga kalaban, at natural na mababawasan ang kanilang mga Buddhist chants. Halos walang kailangang mag-isip tungkol sa problemang ito. Naiintindihan ito ng lahat, tulad ng Fumang, ang Aaron ang huling dayami. Walang gustong umamin sa katotohanan ito. Sa mga salita ni Bai Xiaosheng sa Jiangho, ang kapaligiran ng buong eksena ay nahulog sa isang patay na katahimikan. Ito ay sapat na mahirap. Ngayon kapag nakarinig ako ng masamang balita, ang huling pag-asa ko ay nasira. Maling sabihin na hindi ako depressed. Umuulan sa labas. Biglang tumangala ang tula at sinabing,
cry for the leader and US. Sa madaling salita, hindi lamang ito ang puso ng tula, kundi pati na rin ang tunay na kaisipan at kasalukuyang sitwasyon ng ibang tao. Kahit Aaron ang nakulong, hindi ibig sabihin na mamamatay siya. Sa oras na ito, sinabi ni Bai Xiaosheng, kaya kung ganap na sundin ang mga salita ni Fu Mang para lokohin ka, ngunit hindi ko ginawa. Kasi kapag nasa panganib tayo, dapat tayong mag-twist together, so mutual trust is very important. I believe that we can grit our teeth together, persist and wait together. Panipi, tama, Aaron buhay pa. Paano tayo masisira? Una, sa mga salitang ito, tumanggo ang mga tao, at bumagsak ang kanilang moral. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.